adlaw mga dear friends. Kini si Ate Gems sa ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ang mga istorya sa gugma, damgo ug paglaom. Daghan kayong salamat ug ayaw kalimot pag-like, share and subscribe sa mga channel Dear Papa Joe's Stories and Katabi with Ate Gems. Dear Papa Joe, kasamtangan ko nga nagdungaw sa bintana sa bus nga akong kisakyan, padung sa akong padulngan. Tinalian ang akong biyahe, pero actually, kasagaran sa ako ang tanang mga biyahe, puro dinalian. Ni-stop over ang bus nga akong gisakyan ug murag hulmigas ang mga mamligyaay nga ni-attack sa mga bintana sa mga bus para i-offer nila ang ilahang mga baligya. Dunay boiled egg, chicharon, orange juice, suman ug uban pa nga mga baligya nga kasagaran puros makaon. Gipalibot pa nako ang akong mga mata sa lain-laing klase sa mga tao. Dunay mga dispatchers nga sige og syagit para musakay sa ilang sakyanan. Dunay mga pamilya nga naglingkod tupad sa ilang mga dagkong traveling bag. Ug syempre, dili mawala ang mga couples. Mga lovebirds nga sweet kaayo sa usag-usa. Doon na pa'y nag-PDA nga kuwang nila nga maghagkanay o way pakialam sa bang tao nga nagtanaw kanila. Usa ako sa halos way pamilok nga nagtanaw sa couples nga lovebirds at the same time, Papa Joe. Di ko lainan magtanaw nila. Sa tinudanay lang, nakapahiyong ko ug malingaw ko. Every time makita ko og sweet kayo nga manag-uyab. Tungod kay sila ang nagpamatuod nga lami gyud di ay kaayo ang ma-in love. Nindot gyud kung doon na kay relasyon. Madugay na og tanaw nila makapanghupaw dayon ko, Papa Joe. Hi, kanus ka ako makauyab, kanus pa ka ako maka-experience ang ilahang na-experience. Kanus pa kami tabo nga maglakaw ko nga dunay ka holding hands. Kanabang magkuyog mong maglakaw unya agbayan ka. Kanabang ma-feel nimo ang sweet ug ka-sweet ug ka-gentleman. Ug labaw sa tanan, kanus apaka ko nga makalakaw padung sa altar sa kaminyoon ug moingon sa tubangan sa pari nga I do. Kalipay sagol kaguol ang akong gibati niadto. Kada biyahe nako wa pagyapon ko'y kauban ug tapad nako sa lingkuranan nga pwede na kong sandigan kung bation kog duka, Papa Joe. Mga kabarangay, ako di ay si Aurora. Kini ang akong istorya. Gusto ko nga inyong mahibawan ang rason kada sakay nako sa bus o eroplano padung sa lain-laing destinasyon nga akong padulngan. Pues, ubani ko ninyo sa pagpaminaw sa akong istorya. Sugdan nako ang akong istorya sa akong mga ginikanan nga mga lagan. Kada Sabado ug Domingo, sigurado gyud nga doon na milakaw tibuok pamilya. Mahilig magbiyahe sila si Mama ug Papa, bisan og asa na lang. Samot og holiday ug way trabaho, sure gyud ko nga doon na gyud out of town. Mao sigurong hinungdan nga wa kayo ko'y amiga kay wa ko'y time nga makipagbanding nila tungod kay pirmi ko nga kuyog sa kong Mama ug Papa. Wa man sa ko'y pagbasol nga wa ko'y mga circle of friends kay happy man ko kauban ang ako mga ginikanan. Bisan og dugay ng minyo sila si Mama ug Papa pero wa gyapon na usab ang ilang sweetness sa usag-usa. Makita gyud nako ang ilang mga mata nga dunay spark every time nga magtinutukay silang duha. Murag pirmi silang bag-o nga nag-honeymoon. Mausap unta kana ang gusto nako sa akong relasyon sa umaabot nga mga adlaw. Kanang pareho sa akong mga ginikanan. Murag happy every day bisan og duna sila mga problema. Mag-away pud usahay pero ni kaugma mubalik kasad og ang ilahang kalambing sa usag-usa. Nakita ko kung unsa ka malipayon ang among pamilya. Nakita ko kung unsa ka in love ang akong mga parents sa usag-usa. Hangtod sa pagkabugto sa ilang mga ginhawa. 12 years old pa lang ko diyang gibiyaan ko nila. Wedding anniversary nila niadtong nibiyahe sila sa Baguio para mag-celebrate pero wa na sila makaabot sa ilang destinasyon. Diyang na disgrasya ang ilahang gisakyan nga pareho pa silang duha nga dead on arrival sa hospital. Sa iyo kong gibiyaan sa akong mga ginikanan ug tungod kay ilo nako, Papa Joe,
gisagup ko sa igsuon sa kong mama nga si Tita Bell. Born again Christian ang pamilya nila ni Tita Bell o dili lang kana pastor pagyud ang iyang bana. Ug tungod kay naa ako sa ilang poder, dapat nga mo adapt ko sa ilang pamuyo, lakip na sa ilahang relihiyon. Strikto sila pareho, sila si tita o tito. Conservative style nga dapat pud na akong sundon. Mao siguro ang hinungdan nga nagdako ko nga disiplinado. Tanan nga mga good traits sa usa ka dalagang Pilipina naa na siguro kanako, Papa Joe. Pag-graduate ako college sa kursong education, nitake ko dayon og teacher's board exam, unya nakapasar ko. Gusto unta nako sa among lugar ko mag-apply kay dunay daghang public school sa Mindanao. Pero gitawagan ko sa lain na kong tita nga naa sa Cebu, si Tita Ana, nga igsuon pod sa kong mama. Nakabanag yapon og pastor, unya sila na ang nagmanage sa ka-Christian school sa Cebu. Gusto nila nga adto ko nga magtudlo sa ilang school, Papa Joe. Mao nga napugos ko biya sa among probinsya sa Mindanao ug nibalhin og Cebu. Okay ra nga akong kinabuhi, stay-in ko sa balay sa kong tita nga duol ra pud sa school. Preschool ang akong gitudluan ug nag-enjoy ra masab ko sa akong mga kinabuhi isip teacher. Balay, eskwelahan, balay, mao ra na ang akong ruta kada adlaw. Kung adlaw nga Domingo, tuwa pud ko sa church, halos tibuok adlaw. Hayahaya nga akong kinabuhi. Wa ko'y problema sa kwarta kay libre ko tanan. Malayog pagkaon. Dili na ko magasto ang akong sweldo, labi na kay di po ko ganahan nga magsuroy-suroy sa mga malls para mag-shopping. Wag ko mahilig, anak, Papa Joe. Wala ko makasuway nga moadtog bar, kana mag-inom-inom kuyog sa ako mga barkada. Usahay mapugos kong tanaw og sini kung kuyog na ako ang mga kaubang teachers. Wala man nun ako'y problema anang dapita kay di mangkulagan. Kontento na ko nga magtanaw og YouTube videos, mga Korean novela o mga animes. Mao niya akong lingaw kada Y klase. Pero sa kadlaw niya na samtang nagmarathon ko og usa ka love story nga Korean novela, nakarealize ko nga lonely man day kayo ko. No boyfriend since birth, never been kissed, never been touched, no life, Papa Joe. Masuya ko nga magtanaw sa mga kaubang teachers nga naagid sila love life. Ako ray wala. Mayo pa mo kay doon na mo'y uyab. Ako wa. Unsa kay feelings no nga ma-in love no? Pangutana ko pa sa mga kauban nga mga maestra. Nindot day, mura kag sige katug langit. Tubag pa sa ka maestra. Bisan o Christian school mi Papa Joe pero nga mong teacher why pili kung unsang relihiyon, dunay Catholic, dunay Christian, okay ra. Dunay conservative, dunay liberated. Unsa man sa nimo pagkauyab nga sige magkagtago-tago sa imong lungga. Hindi ko man sa klase kada hapon, haggard na kay kag naong. Mura kag gihapak og tornado imong naong. Ang anta nimo, Sabado ug Domingo kanang day off nimo, suri-suri kag malls unya. Pakigulsan. Siya ra mo duol laki nimo. Matud pa sa usa nako kakauban, Papa Joe. Pakigol ba uy? Kabaw ka nga bawal, makitaan pa lang tang tita na. Ug usa pa, wa ko'y time sa Sabado. Maghimo kog lesson plan. Unya sa Sunday, mag-church ko. Tubag ko pa, Papa Joe. Niduol lang usa nako kakaubang teacher og seryoso nga nangutana. Sa church di ay ninyo day, siya ro way ulitaw dito. Di ba mo na gusto ninyo? Kanang man of God, tungod, di ba mo na gusto ninyo sa inyong reliyon nga kanang kailaran ninyo? Doon naman, pero di masuganahan nila. Tubag ko pa. Kasagaran ra ang akong pamayhon, Papa Joe. Dili po ko tantong gwapa, pero makadanig yun dahil ng lalaki. Morena, taason o slim ang akong panglawas. O kung mag-makeup ko, mugwapa masab ko. Pero panagsara ko nga makapangarte kay pirming busy ko sa akong pagtudlo. Sa level sa akong stress everyday, sa kabadlungon, sa mga bata nga akong gikudluan, while lipstick o white foundation nga magdugay nako. Tungod kay feeling nako di ko sobra ka maanyag, mangita sa jud kog lalaki nga ipanghambog sad nako. Kanang lalaki ba nga di lang ikasuroy og kulon. Doon na say naabot ba para proud po ko nga ipelailan nako sa iyaan og guyuan. Ug wa pa ko'y nakita, Papa Joe. Doon naman tinuod pero usahay pero wasap sila makagusto nako. Sige lang, bata pa masab ko. 21 years old pa ko niyan to.
Who knows, sa di pa matapos ng tuig, makauyab na ko. Gitubaga sa kalangitan ang akong gipangandoy diyang usa ka adlaw niya na dunay nag-friend request nako sa FB. Nakaila ko niya. Siya si Jeffrey, ang akong classmate pag elementary sa among probinsya sa Mindanao. Kagwapo niya, Or di kahatungod lang sa filter sa kamera nga iyang gigamit. Matod ko pa sa kung nauna, sa una manggod niya itong mga bata pami itom kaayo og murag agta, og sipunon og bulingit pa kaayo. Di gyud ko ganahan niya sa una, pero syempre, mausab gyud ang tao og mudako. Gitanaw na og tagsa-tagsa ang iyang mga picture sa Facebook. Og nakaingon ko nga siya nakaha ang akong gipangita. Macho og ambungan kaayo siya sa iyang uniform nga sundao. Bago pa na ako siyang gi-accept sa iyang friend request, ni signal dayon ang messenger nga dunay private message. Siyempre, gikan kang Jeffrey. Hi Aurora, guwapa kay kasi mong profile pic. Message pa ni Jeffrey nako. Thanks, artuan ang picture sa Facebook kay filtered na. Ikaw, wa ko magdahom nga mahimo kang sundao. Reply ko pa niya. Kita na ko nimo sa una Aurora. Elementary pa lang ta. Crush ganiti ka. Ikaw ra gani ang maldita kaayo. Di ka mamansin. Salig lang ka nga gwapa ka. Matud pa niya Papa Joe. Oops. Gikilig kayo ko sa iyang private messages nako Papa Joe. Labi na kung magsisigdaig nako nga gwapa lagi kuno ko. Padayon ang among communications through FB Messenger. Kada gabi mag-video call me hangtod nga na-develop na gyud ko ni Jeffrey. Na-inlove na ko niya. O diyang formal na siya nga nanguyab nako, ako din siyang gisugot. Happy o inspired na kayo ko everyday sa school. At last, doon na ako'y uyab. Lahira gyud di ay ang mabuhat sa love life. Na minus-minusan na ang akong kasaputon, kundiin dili malakayan nga maangin ang mga pupils nako sa kuang pagkamudi. Since nakauyab ko, nitaas pa ang pagtama ng akong pasensya sa mga batang badlungon. Nagsingamot ang month of December niya to, excited kayo ko kay Christmas vacation na. Muli ko sa amua o nagsabot namin ni Jeffrey nga magkita. Siya ang mutagbo na ako sa pantalan inigdunggo sa barko nga akong sakyan. Dili na ko makatug sa paghinawinam nga makita na ko ang akong uyab. Nangandam dayon ko. Sige na kong order sa online shop og mga dresses o guban pa nga pang-attire iniguli nako sa amua para lang kang Jeffrey. Pila ka adlaw ang nilabay niabot ang akong gipaabot nga Christmas vacation. Padung na dunggo ang barko nga kuang gisakyan og nasayod ko nga nagpaabot si Jeffrey nako sa pier. Todo retouch nako sa akong foundation og lipstick o kinahanglan nga gwapa kayo ko sa panan-aw ni Jeffrey para di siya makaingon nga kutubra sa Facebook ang akong kagwapa Papa Joe. Sa personal, usab. Pero dako ang akong frustrations pag naog nako sa barko. Why Jeffrey nga nagpakita nako? Dugay pa nako siya na contact sa iyang cellphone. Aurora, sorry kayo ha. Gipa-duty ko sa kampo. Dunay emergency. Sorry yun kayo nga wati ka masugat. Matod pa nako diyang na-contact na nako siya after pila ka ring sa cellphone. Okay lang, unsa pa may mabuhat na ako nga emergency magkaha. So, unsa man makita pa ta or unsa ba? Tubag pa nako niya. Niandar na ang kong pagkamaldita Papa Joe. Muna-muna na akong pangandam nga magkita mi unya inignaog na ako sa barko wadi ay. Why nahitabo? Very disappointed kayo ko sobra. Nangayog pasaylo si Jeffrey nako og nisaad nga asuna stugta na siya sa iyang labaw at tuon ko niya dayon sa amua. Tulo ka adlaw ang nilabay pero wag gihapon mi nagkita ni Jeffrey kay ni duty pa kuno siya sa kampo isip sundao. Nagsugod na kugunahuna og dautan basin og akura ang nagdahom nga uyab mi. Akura ang tinuod og si Jeffrey sabay-sabay lang. Siguro iyara kong gibinuangan, dua-dua lang palabay sa panahon. Nawad-an ako gana o wa na gani ko mag-expect nga magpakita pa nako si Jeffrey. Nihunong na ko sige pagwapa, mag-duster na lang gani ko pirmi kay naaraman ko sud sa balay. Way panghilamos o way panudlay. Ingon nini kabati ang akong dagway diyang kalit nga nibutho si Jeffrey sa among bay. Nagsuot ko sa karaan nga duster ni Tita Bell.
wapay kaligo ug nangalkag ang buhok samtang nagtanaw sa TV sa among sala. Nisud si Tita Bel nga dunay kuyog nga lalaki. It's too late nga na-realize na kung si Jeffrey di ay ang iyang kuyog. Pagkagwapo niya. Nagsuot sa iyahang white plain t-shirt, pinarisan og blue jeans. Unya dunay bit-bit nga bouquet sa mga buwak. Wala dayon ko makareact, unya dali na kong gisampungan ang akong naong o nidagan paingon sa akong kwarto. Dihan ako sa second floor sa among bahay, usap ako nilili kang Jeffrey sa silong. Wait lang maligos ako. Syagit ko pa niya. Kalit nga nabuhian kong dugo sa taas na akong adrenaline sa kalipay. Ug sagol kulba ang akong gibati. Nga for the first time, makita na akong personal ang ako ang uyab. Usa ka bestida nga taga-tuhod gyud nga medyo fitting sa lawas ang akong gipili nga isuot. Nang-apply dayon ko sa akong ritual nga pangarte, foundation, kilay, og lipstick ug nagwisik-wisik dayon kog perfume. Unya ninaog na dayon ko sa silong ko diin naabtan pa nako si Tita Bel nga nag-entertain kan Jeffrey. Oh, diyan na si Aurora. Biyaan na namo ha, biyaan ta mo duha. Magandam sa snacks ninyo sa kusina ha. Matod pa ni Tita Bel nga nihawa na o kami na lang duha ni Jeffrey sa sala. Bagay nimo ang kolor sa imong dress. Matod pa ni Jeffrey nako nga nipahiyom dayon tunol sa buwak nga dala. Thank you. Mubo ko pang tubag. Ang akong dughan, murag dunay alibangbang nga naglupad-lupan o gikilig ko kay first time ko nga nakadawat og flowers, Papa Joe. So na medyo mauwaw pa ko og di makaharong kang Jeffrey, pero madugay na okay na. Nalingaw ko sa iyang kasiaw og every time nga mutan-aw siya nako, makaingon ko nga swerte nako nga nakauyab ko og gwapo. Human mi mangaon sa giandam nga snacks ni Tita Bel, nanangin si Jeffrey kang tita nga manuroy ko mi sa lungsod. Nagtapad mi nga naglingko sa tricycle paingon sa lungsod. Maon lang ako nabantayan nga gigunitan na ni Jeffrey ang akong usa ka pad ug hinay-hinay nga gipislit-pislit. Mura kog marshmallow nga nalanay, Papa Joe. Samot na diyang giagbayan ko niya o gikabig paduol sa iyang abaga. Ang akong ulo nagsandig na sa iyang abaga. Samtang wala paghihapon niya buhii ang akong mga kamot, Papa Joe. Mura kog makatulo ang akong mga luha ingon di ay ni adto mahigugma. Pagkanindot di ay sa feelings sa Papa Joe. Gidala ko ni Jeffrey sa ka fast food og nangaon min duha. Human naglakaw-lakaw mi sa plaza, unya nangadto mi sa daplin sa seawall. Nag-enjoy min duha og medyo naanad na ko niya. Di na ko mauwaw og daghan pa may gipangstoriyaan. No dull moments kung kauban na ako si Jeffrey. Ug wala na ako mabantayi nga hapit na day mo sahop ang adlaw. Kanindot sa sunset. Na-appreciate gud nako ang palibot kung kauban nako siya. Taud-taud, gigunitan niya ang akong mga kamot. Og naglakaw mi paingon sa unahan. Dili layo sa seawall dunay mga parintahan nga cottages kung ganahan og privacy. Nibayad og usa ka cottage si Jeffrey og nanood ming duha dito sa bahay kubo style nga cottage unya gilak dayon niya ang pultahan. Nakuyawan ko diyang kami na lang duha. Why bisan usa nga makita namo og pwedeng buhaton ni Jeffrey ang gusto niyang buhaton. Relax, wa ko'y daw tang buhaton ni mo eh. Gusto rin ako nga makauban ka sa pribadong lugar. Kanamoy nakakita ba? Matod pa niya, unya ni kiss dayon siya nako sa lips. Napaatras ko, kay sukad-sukad. Kato pa biya ko nakasuway nga hagkan og lalaki, Papa Joe. Pero very gentleman si Jeffrey, ug ang kunon ko nga nisamot ko ka in love niya. Tungod kay nagpauraray lang ko sa iyang gusto nga pag-kiss ug hug nako. Niaksyon na siya hukas sa akong sinina pero abtik kayo ko nga nakalayo niya. Jeffrey, di pa ready ang karnero? Dili ko favor og premarital sex. Bawal na sa atong relihiyon, di ba? Kay Christian man sab ka. Matod ko pa niya. Oh, Christian ko pero sa panahon karon daghan akong nailhan nga mga sama na tong relihiyon nga nagbuhat sa sama ani. Way dautan basta nagahigugma ay ta.
Ana ra magyapon ta paingon, magminyo man ta. Matud pa niya Papa Joe. Pero dili tungod sa bisag unsang relihiyon nganon dili ko musugot nga basta na lang ihatag ang pagkababay. Bisan og dili pa mi kasal. Kung dili tungod sa pirming reminder ni mama nako. Niadtong buhi pa siya. Na dapat di isurrender ang bandera kundi pa kasal. Kay sama niya kaniyan to. Una og katapusang lalaki si Papa sa iyang kinabuhi. Mao siguro nga love kayo nila ang usag-usa. Ug bisan pa paglabay sa mga katuigan, wa gyud na usab sa ilahang sweetness Papa Joe. Sorry Aurora. Kibaw ko nga naka-lalaki ra ko, wa ko kabaw ka nga lalaki ra ko, wa ko kapugo nga pasensya na. Respetuon ako ang imong desisyon. Matud pa ni Jeffrey Papa Joe. Salamat sa Ginoo kay nagkasinabot ra di aming duha dihan dapita. Okay ra niya, makapaabot ra kuno siya sa gabi sa amuang kasal. Happy ko sa remaining days sa akong bakasyon ug guol lang kaayo dihang humana nga akong bakasyon ug kinahanglan nga mobalik na kog Cebu. Si Jeffrey mismo ang nihatod nako sa pier ug sa wapan ko ni saka sa barko ni kakusya nako. Bye mahal, magpaabot ko nimo ha sa summer ha. Baliki baya ko ha. Matod pa niya. Nakatuwang ako mga luha sa kaguol ug kamingaw nga maglagyo naming duha. Ayaw naghilak mahal. Doon na bitay internet. Kadabi lang guta mag-video call. Matod pa niya. Dungan sa pagpahid sa akong mga luha, Papa Joe. Nakabalik na ko og Cebu pero ang akong nahuna tuwa kang Jeffrey. How I wish nga mahuman na dayon ang buwan para summer vacation na. Ug makauli na sa ko probinsya. Usa ka adlaw sa ako ang pagunahuna nakarealize ko nga nung dili naman lang kumuli og probinsya for good. Gusto na ko nga makauban na ako si Jeffrey kaya after 2 years magpakasal na kuno mi. Mao ka na ang akong desisyon. Nanangit ko ni tita ug sa school nga kutob na lang ko March. Muli na ko sa amua for good. Grabe ang pagpugong nila nako. Naunugunan sila sa akong kamaayo nga mutudlo sa mga bata. Di sila gusto nga muundang kog work ug ila pagani kong gi-offeran og salary increase pero wa nagyud ko magpapugong pa Papa Joe. Human sa closing ceremony sa eskwelahan nilarga ko pauli sa Mindanao. Dala na nako tanan akong sinina ug mga gamit kay wa na ko'y plano nga mobalik pa. Mga apply ko og public school sa among lugar. Unya magpakasal na ni Jeffrey, mga anak ug magkapamilya. Mao na ang akong plano Papa Joe. Pagdunggo ako sa barko nga akong gisakyan gisugat ko ni Jeffrey sa pier pero igo ra ko niyang gihatod sa mua. Unya nagdali nga nilakaw sa dayon kay on duty pa kuno siya. Tulo ka adlaw nilabay usa pa siya ni ana sa mua og nanuroy mi og nangaon og gihatod ra pud ko niya sa mua kay duty gihapon siya. Pirming ingon niya to ang may tabo. Usahay mga 2 ka adlaw nga di na ko siya makontak kay matud pa niya na-assign siya og bukid og way signal didto. Ako siyang gisabot Papa Joe kay mao man na ang linya sa iyahang trabaho. 5 ka buwan ang labay diyang ako siyang nasakpan nga minyo na di ay siya Papa Joe. 2 months sa wa pa ko mauli sa Mindanao, napugos ko na siya pakasal sa kababay tungod kay nabuntis niya. Si Tita Belle ang unang nakadiscovery og para makasigurado mi sa amo yung giadto ang kampo kundi ina-assign si Jeffrey. Nitugan raman po siya sa tinuod. Napugos na kuno siya kay pataktak siya sa trabaho sa mga ginikanan sa babae kundi niya pakaslan. Sukad pa sa kampo hangtod nakauli mi ni Tita Belle sa balay way hunong ang akong paghilak. Gibuhat na ko ang tanan, gibiyaan na ko akong trabaho, niuli ko para lang kang Jeffrey. Nganong wa man ko niya sultii sa tinuod, katong dito pa kog Cebu para di na lang unta ko may nahayak ug uli. Bakakon gyud ni mga lalaki oy. Yaw-yaw pa nako samtang naghilak ug nadunggan ko ni tita o ni duol nako. Aurora, dili tanang lalaki bakakon. Si tito nimo, imong papa, mga mayong bana o gamahan, di ba? Wa pa lang nimo matagbui ang lalaki nga para nimo gyud. Kanang man of God, matod pa ni Tita Belle. Sakto si tita, di ko dapat mag-uulog taman, kinahanglan ko nga move on.
5 ka buwan ang nilabay, medyo okay na ang akong pamati og naka-recover nako og nisamot pagyud kanindot ang akong feelings. Dihang naila-ila nako si Matt sa among church. Man of God, mao na siguro niya ang para nako. Pag umangkon si Matt sa among ka-church, gikan siya og Manila og gwapo sab og manilinyo kaayo og porma. Nanguyab si Matt nako og ako dayon siyang gisugot, pero after 2 weeks nahibaw-an nako nga duna diay siya anak. Matud pa niya nga wa na sila sa inahan sa bata. So okay lang. Ako ra siyang nadawat. Bisan og naa na siya anak. Pero lain duha ka semana nilabay ni Apas ang inahan sa anak ni Matt, kauban siyempre ang bata, gikan pa sila og Manila. Ug ako nahibaw-an nga wa gyud sila nagkabuwag. Laing heartache na sad ang akong nadangatan og laing episode sa hinilakay og kaguol. May nalang gani kay diha si Tita Bel nga mo'y sigtambag nako kung unsay angay na kong buhaton. Dunay gihatag si Tita Bel nako diary sa akong mama. Og dito ako nabasahan ang love story nila ni Papa kung giunsan nila pagila-ila. Wala pa naminyo si Mama, magsige na kinig biyahe. Sige og laag, bisan asa lang kini maabot sa kalugar og iyang nahimamat si Papa. Unang tinutukay pa lang kuno nila, nasayod na sila nga silang duha ang naka-destiny na. Nakakuha ko idea sa diary ni Mama, nganong dili man ako buhaton. All my life, sukad namatay sila si Mama o Papa, nagpundo na lang ko sa balay. Nganong di man ko ma-explore. Basin di ay, ug sama kang Mama, pinaagi sa iyang sigigbiyahe, makita na ko ang lalaki nga maoy akong the one and forever. Kung ako naglangay, nibalik na sa kong Cebu, ug gidawat raman po kong balik ni Tita, nga magtudlo og balik, pero lahi na nitong higayuna. Kada Sabado ug Domingo ug during holidays, musuroy gyud ko out of town. Ako lang usap, Papa Joe. Kaya ang purpose nga, susama kang Mama. Kung diin, nakita niya si Papa pinaagi sa iyang pagsigig biyahe sa lain-laing lugar. 4 years after Papa Joe, 4 years na ako naglantaw latagaw, halos nalibot na ako ang tibok Pilipinas. 25 years old na ko, niadto og padayon gihapon ko sa akong naandan. Working during weekdays, traveling during weekends and holidays. Bisa gamay, wag yung ko nawadi paglaom nga makita nako ang akong the one. Halos na mga beach resorts sa north and south sa Cebu na atuan na nako. Boracay, Palawan, Tagaytay, Baguio ug uban pa. Summer vacation niya to ug init kayo ang syudad, nakadesisyon ko nga mobalik sa Baguio. Bisan og nakaadto nako. Second time na nako dito pero familiar na nako ang lugar. As usual, naginusara ko nga naglakaw-lakaw sa Camp John Hay. Very relaxing ang lugar ug presko ang hangin. Diyang dunay lalaki nga niduol nako. Excuse me miss, matod pa sa bungang lalaki diri nako. Disente ang porma, niwangon pero mistiso. Naka-ripped jeans ug white shirt. Ako na si George, ganina ako nagsigtanaw nimo ba? Nga naginusara nga naglakaw-lakaw. Murag siguro kay kuyog no. Matod pa ni nako. Oo, ako raw sa. Mao ni akong hobby, mo travel og maginusara ra para way samok. Tubag ko pa. Nagpaila si George nako. Usa ko no siya ka engineer og parehong mga businessman ang iyang mga ginikanan. Matod pa niya nga single pa siya og nakasmile ko tungod kay qualified siya sa ako ang list of requirements. Nakikistorya ko kang George, nagkuyog mi nga naglakaw-lakaw, nangaon unya pagkahuman ng lingkod sa ka bench. George, mag-CR lang ko kadali ha. Pwede kuyugan ko nimo. Matod pa niya. Hala, basin og muhawa tang duha diri, ilugan ta. Nindot ra ba kayo niya ato ang spot? Ikaw lang pag-CR, naraman diya si babaw. Tubag pa ni George. Nisuggest pa kini nga ibilin na lang nako ang bag para komportable ko nga maglakaw. Tuod man, paspas ko nga niadto sa CR, taas akong mga lakang. Pagbalik nako sa gilingkuran namo ni George, wala na siya dito. Ako siyang gipangita sa palibot, pero wala gyud George nga ako nakita. Unsaon naman lang, unsaon ako pagbalik sa hotel nga akong gistayhan nga ang akong hotel key, cellphone ug kwarta tuwa sa bag ug gisibat na ni George Papa Joe. Nakahila ko sa kalagot ug napalingkod ko sa bench dungan sa pagkumot sa kong buhok ug naong. Unsay problema, miss? Tingog sa kalalaki ug abi nako nga giprank lang ko ni George. Pero paglingi nako dili gihapon siya.
laing ang bungan lalaki ang akong nakita. Nabiktima ko sa budol-budol, gidala akong bag, tuwa dito tanang importante na akong gamit. Tupag ko pa niya. Daghan ana diri uron, uy, dili ta kaangay mo kumpiyansa. By the way, I'm Joseph at your service. Matod pa sa lalaki. Si Joseph ang akong anghel niya itong ikayuna, o siya ang akong knight of shining armor. Kinsa magtuo nga, doon na pa day sama niya, nga anda mo tabang at all cost. Giyatod ko ni Joseph sa hotel nga akong stayhan, siya ang nagsettle sa bills o siya pa ang nagpahigayon nga makabalik kog Cebu. Giyatod ko ni Joseph sa airport gawa sa plane ticket nga iyahan nga gipalit para nako. Giyatagan pa ko niyang extra pocket money. Oh sige Joseph ha, adto nako. Salamat kay sa tanan nimong tabang ha. Bisan dili ta kaila pero nisalig ka nako. Don't worry. Inikabot nako sa Cebu magpadadayon ko nimo sa kong bayad sa tanan nimo nagaston nako. Matod ko pa niya. Tungod kay wala ko cellphone, nangayo kog number niya para ako ang unang mo contact niya o kung makapalit na kog laing cellphone. Ayun ako na ang bayad, uy. Kung doon na kay cellphone, text my number, pero ayun ako bayri. Okay? Okay lang ha? Tubag pa ni Joseph din ako. Sakay na ko sa aeroplano, Papa Joe. Daghang nagduwa-duwa sa kung nahuna unsa kay meaning sa panghitabo. Tungod sa kong tinguha nga makita og dawan na biktima na hinuong ko. Pero not bad, kinaila-ilan ako si Joseph. Siguro doon ay connection ang tanan. Destiny, matod pa nila. Everything happens for a reason. Excited ako nga mabot sa Cebu para makapalit og bagong cellphone. Tuod man, diyang doon na ako'y new cellphone, una na akong gitext si Joseph. Nagpaabot og pila ka minutos pero walay reply. Ni-text po kadaghan niya, wa lang gyapon. Pagtawag na ako sa number nga gihatag ni Joseph, di mo ring o di makontak. Well, wa ko masayod kung sinahitabo. Siguro, kauban na silang duha ni George sa budol-budol gang. Siguro, naluoy si Joseph nako, mao nitabang siya nako. Mas dako ang iyang nakuha nga sa sud sa kong bag kaysa nagasto niya sa hotel o sa plane ticket. Magamping na lang ko sa sunod. Di na ako makumpiyansa sa sunod na kong biyahe. Balanga Bataan ang sunod na akong destinasyon. Wa pa ko kaadto sa maong lugar. Ug matod pa nila nga nindot ko no. Labi na ang mga beach resorts dito o mga historical sites. Wala ko masayop sa akong destinasyon. Wa pa gani na ako maadto ang tanan nga mga tourist spots na panganganan ko sa kanindot. Nakayong gusto kong kagalingon nga dito sa Bataan ko gustong ikasal. Nakapahiyom ko nga nagunahuna. Wa pa gani ko uyab, nagplano na ko nga magpakasal. Pagkaugma, nagsugod na og suri-suri Papa Joe. Pagkanindot sa maong lugar. Nagbarug ko sa atubangan sa lake nga duol sa ilang park. Isabot pagka-romantic ang moment diyang alas 4 na sa hapon. O nagsugod na pagpuwa ang adlaw. What a nice, beautiful sunset. Matod ko pa sa akong kagalingon. Lord, moabot pa ka siya? Matod ko pa, dungan sa paghangad nako sa kalangitan nga color puwa. Pagkagabi niya na, nagdamgo ko ni Mama. Anak, kada tikang nimo sagdan, kada lakang nimo sa imong mga tiil, kada lugar nga imong maamtan, doon na kay mahimamat nga nilalang. Pwede sa mong lugar nga wa pa nimo damha. Magmalipayon ka o wa ka na'y pangitaon pa. Gusto pa ta na akong gaksyon si Mama pero dali siya nakalayo o nakamatako gikan sa nindot kayong damgo. Sukad na matay ang akong mga ginikana, nagsige na kong ampo nga unta magpakita sila nako bisan sa damgo lang. Ikaduhang igayon nga nagdamgo ko ni Mama og di pagyud basta-basta damgo lang. Naghatag siya hope nako nga padayon lang ko sa akong tinguha. Kung asa ko dadon sa akong mga tiil, padayon ko sa akong pagpakabuhi hangtod nga makailan nako ang akong gipangita. Human sa akong paglaroy-laroy sa Balanga Bataan ni balik og Cebu tungod kay tingklasin naman sab. Nagpaabot tupod ko ga laing holiday para sunod na kong atuan ang Calamba, Laguna. Gusto na kong atuon ang balay ni Jose Rizal. Nagdali ko nga naghipos akong mga gamit para di ko malate sa akong flight. Aurora, asa naman sa sunod mong biyahe? Pangutana pa sa kauban nga si Teacher Lani. Sa Laguna, tubag ko pa. Mayo ka pa da, suyo ko nimo, kanindot ko itong single ka oy. Pwede ka mo ato bisan asa. Subo nga dagway ni Teacher Lani. Kung nasayod palang unta siya sa akong rason, ako ang dapat masuya niya, kaya na siya pamilya. Doon na siya bana og mga anak,
Mao ka na nga akong gidamgo nga makabaton og pamilya og di bali nga di ko makalarga og lain-lain lugar basta doon na lang ko'y kaulian nga bana og anak. Kada human sa akong klase. Ayaw kaguol ma'am, dadanti kag pasalubong pagbalik nako. Dali kasi sa Calamba, Laguna. Matod ko pa. Unya, nagdali na kong pananghid niya. Pasuod na ko sa balay ni Jose Rizal, mura ko gibalik sa karaang nga panahon. Gitanaw na ko ang usa ka kwarto kundi dito siya pirmi nga magsuwat ug magbasa og libro. Gilibot na ko ang tibok balay ni Jose Rizal. Hangtod ang iyang kusina ug ang mga museum sa gawas sa balay. Kundi naapa dito ang mga memorabilia ni Jose Rizal. Mga pipila ka mga sinina, long sleeve ug pants ug ang mga paboritong kaon niya nga iyahang gamiton. Nakadungog dunay duha ka babae nga nagstoryahanay parte sa love life ni Rizal. Kinsa kuno ang mas love ni Rizal? Si Leonor Rivera ba nga dugay niyang nakarelasyon o si Josephine Bracken nga maoy iyang katapusang hinigugma sa wa pa siya mamatay? Nakapalingo-lingo ko. May pa si Rizal, colorful ang iyang love life. Ako kaha. Murag gibati na og kahadlok basin mamatay na lang ko nga di gyapon ako maswayan ang tinuod nga love Papa Joe. Gabi na lang, diyang niabot ko Cebu, gikapoy ko sa kong biyahe. Labi na nga init pa kaayo ang panahon. Pagpara na ako sa taxi tungod sa amuang balay, dali na akong gibit-bit ang akong traveling bag. Ug lingi-lingi nga nisud sa among gate. Wa na gid ako mabantayi ang usa ka lalaki nga nagbarug dili layo sa among bahay. Nakasud ako sa gate diyan nadungog ko ang akong pangan nga gitawag sa lalaki. Aurora. Gilingin ako ang lalaki nga nagbarog dili layo kayo sa amua. Ug tungod kay ngit-ngit ni paduol po ko gamay niya para ako maaninag ang iyang naong. Nisigang ako mga mata human ni Diyong sa kasuko og dili makatuo sa akong nakita. Unsay imong gibuhat nimo dinhi ha? Budol-budol gang. Nangita kag lain kawaton no. Mangingilad. Iulit tong gikuha nimo nako be. Karon dayon sa di pa ko motawag og pulis. Isog na akong gitubag o giatubang si George Papa Joe. Ang lalaki nga nakaila-ilan ako sa Baguio. Nga nisibat sa kong bag, dala tanan na akong kwarta, cellphone o uban pa nga importanteng gamit. Niaksyon ako dial sa akong cellphone para mutawag og pulis pero dali kiniduol o niluhod sa akong atubangan. Please, ayaw tang ko ipapriso. Kita kaani. Diya akong iuli nimo imong bag. Nadia tanan, pasiluan ako please. Matod pa sa lalaki nga padayon sa pagluhod, samtang nagtunol sa akong shoulder bag. Wala ko nadala siyang paluyluoy. Gusto na ko siya patagmon ang mga lalaki sa iyang pagpaingilad diri kanako. Pero diyang nakatutok ko sa iyang mga mata, nakita na kong sinseridad ni ini. Aurora, tuhui ko. Dili ko tatong bad boy, uy. Well, maybe sa una. Pero karon before ta nagkita sa Baguio, pero lahi naman good. Nagbago na ko. Dili ka makatuo. Di ka mutuon ako. Niyari yung kong tuyo diri og Cebu para iuli lang ako imong gamit. Matod pa ni George. Muna kinig piso sa manok nga nabasa samtang nagludluhod nga nagpakiluoy. Sige, tindog na diha. Ambi na kong bag na ubi. Nya, lakaw na dayon ha. Di ko gusto nga makita pa sa mong dagway. Matod ko pa niya. Nakuha na ko ang bag ug akong gi-check ang surog intact pa ang akong mga gamit hasta ang kwarta og cellphone. Nagpaabot ko nga mulakaw na kini pero nagbarog lang gihapon kini sa tubangan. Huy, unsa may gipaabot nimo diha ha? Magtawag og pulis? Unsa man? Matod ko pa niya. Kuan man gud Aurora. Kabiin naman, ganihara kayo ko naghuwat nimo sa gawas niya. Nagpaabot. Nya wa mo ko maswito diri og Cebu. Okay lang nimo. Mustay ko og usa ka gabi dinhi sa inyo. Ay nagkabalaka kay inig sidlak sa adlaw. Ugma din mulakaw na ko dayon. Di sa tantong bagagnaong si George Papa Joe. Siya pa namiktiman ako kawat, mustay pa siya sa among balay ug usa ka gabi. Unsaon ako pagkahibaw nga dili ka professional nga kawatan? What if og inigmata na mo ugma sino na amo ang gamit? Pangutana ko pa niya. Matod pa niya nga dili gyud kuno siya dautan. Unang higayon lang to niya nga gibuhat nila sa iyang amigo nga si Joseph. Natipan lang kuno ko nila kay nakita nila nga naginusar ako
ug mura wa sa una nga naglakaw-lakaw. Naatol ko no nga kinahanglan sila kwarta pang tuma. Dito pa sad nako nahibaw-i nga kauban gyud sila ni Joseph. Ang lalaki nga niduol kunuhay nako og nitabang nga mo'y nibayad sa akong hotel room ug nipalit pa sa akong plane ticket para makauli kog Cebu. Ang wala ko masayri nga kwarta ra day nako gyapon nagigamit niya adto. Pagkatanga giday nako no, nadindi kog travel pero sa inyong duhar ko nailad. Singhag ko pa niya. Sorry gyud kayo Aurora, pero nakita man sad nimo nga di gyud ko ingon ana. Kaway kasing-kasing kay ako mismo nagsugo kang Joseph nga duulon ka og tabangan ka diyang nakita na ko naghilak na ka ug wa na kapaingnan nagbasol bi ako na konsensya gyud ko. Matud pa ni George Papa Joe. Nagapakita pa og ID si George nako para motuo lang ko. Graduate ni siya og electrical engineering pero wa ka pasar sa board. Kapila na siya nagtake og exam pero may hagbong. Mao nga na frustrated na kuno siya og nisud sa bisyo. Gipakita sa niya nako ang litrato sa mga parents nga doon mga negosyo. In short, gikan siya sa well-off nga family. Bisan pa og way kasagduan nga nagsulti og tinuod siya Papa Joe. Nisugot lang ko nga mustay siya sa amoa. Ambot ba nga murag feel nako nga sincere man siya og cute pud kayo siya nga murag bata samtang nangayog pasaylo nako. Di pa katuog nako si George sa mong guest room ug saktong alas 5 sa buntag nigawas kini sa kwarto ug nananghid nga mulakaw na. Murag dunay ni siko sa akong kasing-kasing nga murag naguol nga mulakaw na siya. Siguro di nako makakita pa niya pag-usab. Bye. Pagpara lang og taxi diya sa tungod, pahatod lang sa airport, matod ko pa kang George Papa Joe. Wala na si George Papa Joe. Gusto na ko siyang apason o pastayhon o pila ka oras pero wala na ko buhata. Doon na sa ko'y pride. Ang kuno na ko nga ganahan ko niya, sukad pa niya itong una min nagkita sa Baguio. Pero dili ang sama kang George nga bad boy ang akong gustong makauban sa kinabuhi. Sukad niya ito nilaylo na ko sa akong travel sa layo o nga akong ruta within Cebu province na lang, north o south. Bisan og ako nang natuan, ako lang yapong gibalikan para lang nga doon ako'y destinasyon Papa Joe. Tuloy nga ng labay ang mga adlaw ug usa ka tuig na ang nilabay sugad nitabo ang enkwentro namo ni George. Panahon na siguro nga ipadayon nako ang biyahe nako sa lain-lain lugar sa Luzon. Sagada ang akong sunod nga destinasyon. Unang adlaw nako sa Sagada, doon na po ko'y tour guide. Pero ikaduhang adlaw nako, ako na lang usa. Gusto na ko mag-inusara Papa Joe. Naabot na ko og Mount Eltipan. Timing kaayo, kay wa kayo tao. So far, tulo rami ka book dito. Ako ug ang duha ka manag-uyab nga very sweet kaayo while nagsigig selfie. Dili man sad siguro kaayo ko nga makadisturbo sa manag-uyab. Kumusyagit ko dito sa mas gibuhat ni Angelica Panganiban. Nga musyagit ko dito para maka-move on. Kung dili ko gusto na kong isyagit ang akong gibati sa pamasin nga madunggan ko sa mga diliingon nato. O di ba ka ni Mother Nature nga gusto na gyud nga makita na jud ko og the one Papa Joe. Wa na ko mag-mind sa manag-uyab nga nakuratan diyang nisyagit kong kusog kayo. Bahala na sila. Ang importante nga makapagawas na ko tanan na akong gibati. Humana ko sigit-syagit Papa Joe gibati ko nga niluag ang akong dughan. Paglingi pa na ako sa manag-uyab, parehas lang duha nakasmile na ako nga nagtanaw na ako. Ayaw nagkaguol miss, makita na lagi na nimo ang lalaki nga imuhang destiny. Who knows, naragyo siya sa kilid-kilid o di ba kaha sa imong likod. Matod pa sa lalaki samtang nag-agbay kini siyang girlfriend. Lahi ang klase sa smile, murabag gilig kaayo ang babae. O diha pa na ako nabantayi nga dili lang day ako ang ilang gitanaw. Murag doon na pa ilang tao sa ilahang nakita sa akong likod nga ilang gitanaw. Medyo na-feel na ako ang panibawat sa kong balahibo. Hinay-hinay ko nga nilingis kong likod sa punteriya sa mga mata sa manag-uyab. Gilugod ko ang akong mga mata kung nagdamgo ba kaha ko o di ba kaha giabat ba Papa Joe. Pero di ko pwedeng masayop, siya gyud ang nagbarog sa dili layo nga ako nahimutangan. Pero dako na kayong kausaban ang iyang panagway, ni mature og naudunuran na iyahang lawas. Bangason og naong og nisamot pagkagwapo. Hi Aurora,
Matud pa ni George nga naglakaw paduol nako. Hello George. Hapit di na ko makailan nimo Dakuan nimo kausaban sa imong purma oy. Tubag ko pa. Napurmang tao, komedya pang tubag ni George nako. Dungan sa iyang hiyanay nga katawa. Nakunsa magadri sa sagada, pangutana pa nako niya. I'm not really sure nganong niya ako diri, basta dinilang ko, gidala ko sa akong mga tiil. Siguro gituyo sa kagayunan para makita ti ka. Ugwa tuyo nga madunggan nako ang imong syagit sa kabukiran. Tubag pa niya. Nagkuyog namin ni George, sunod na kong getuan sobra kayo kini ka gentleman. Very professional na kayo nga maglihok-lihok. You know what? Gusto ta kung atuon ta ka sa Cebu para ibalita na ko nimo ang good news nga gawas nga bagong buhay na ko karon, nakapasa na sa ko sa Electrical Engineering Board exam. Wala lang, happy lang unta ko nga ipahibaw nimo nga himpit akong engineer. Pero nagduduha ko kay dili na sab kamutuon nako. Mao nga nagpaabot lang ko sa saktong panahon. Destiny ba nga mo'y magbuot sa akong kapalaran nga kung magkakita pa ta pag-usab. Matud pa ni George diri nako, Papa Joe. Dito na sa naibawi nga nakaibaw na gyud di ay siyang daan nga moadto kog sagada. Nag-stalk di siya sa kuang Facebook ug kahapon pa kuno siya nagsisunod-sunod nako. Pero karon lang kuno siya nakakuha og igong kusog nga moduol nako. Labi na dihang nagsyagit-syagit ko sa Mount El Tipan. Nadunggan di ay kato sa tanan. Matud pa ni George, Papa Joe. Unsa di pag-apply para mahimong dawan nimo? Unsa may mong qualification? Pangutana pa ni George. Diri ka nako. Pero wala ko makatubag pa. Niabot na ang akong tour guide o kinahanglan nami nga manlarga pa ingon sa airport para di ko malate sa akong flight. Nagtiksanay mi ni George samtang nagbiyahe ko sa Cebu. Matod pa niya nga muadto siya sa Cebu ug dadon niya ang iyang parents para diretso na mamahin nako. Wala ko mutuon niya, Papa Joe. Pero after 2 days nakuratan ko diyang gikan ko sa eskwelahan. Naabtan ko nga dunay mga gi-entertain nga mga bisita sila si tita. Si George ang una na akong nakita og di ko makatuo nga gituman niya ang iyang saad nga dad-o ng iyang mga parents. Niadtong higayuna gipangayo na sa mga ginikanan ni George ang akong mga kamot ug wa na ko makabalibad pa. Di na ko angay mapalugit-lugit pa. Dili na ko angay palabyon pa ang opportunity. Nga sa katapusan, nakita na gyud nako ang lalaki nga mao'y akong the one and forever. Ang akong destiny. Ang akong bana ug akong amahan sa akong mga anak. Sa pagkakaroon, Papa Joe, tulo na kabuok ang among anak ni George ug niami namuyo sa Cebu pero magatuan gihapon mi sa Luzon. Kay tuwa man dito ang negosyo sa iyang mga ginikanan nga gimanage ni George. Taw-taon na sabi nga wa naka-travel para mag-outing tungod sa paglabay sa katuigan, sunod-sunod ang akong pagmabdos, Papa Joe, sa tulo na ako ka mga anak. Di gyud nimo di ay matag-an ang destiny sa tao. Lain-lain klase ang love, mga kabarangay. Lain-lain style kung unsaon na to pagkaila sa ato ang the one. Dini na lang kutob, Papa Joe, dengan salamat sa pagbasa sa istorya sa gugma, kinabuhi o paglaom. Imo magtatampo, Aurora.